Hindi po dapat natin ihambing ang naging sitwasyon ni Vice Presidente sa ating Pangulo. Unang-una po ay wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Hindi pwedeng magmaang-maangan ng SDO na wala siyang alam. Yung buong halos tao sa DepEd ay walang alam sa paggastos ng confidential funds ng DepEd. Maliban lamang po siguro kay sa Vice Presidente. At nakita naman at pinatunayan niya na wala siyang balak tumulong sa Pangulo sa anumang issue patungkol sa bansa. Nakakalungkot po yun. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan at kakayanin ko pong sagutin sa abot ng aking makakaya. Thank you, Yusek Claire. First question, Eden Santos, Net25. Good afternoon po, Yusek. Ang impeachment po against Vice President Sara Duterte ay kasama yung confidential funds na sinasabing hindi niya raw maipaliwanag ang kung saan ginastos. Alam naman po natin na merong nakaambang impeachment against President Ferdinand Marcos din, ang Duterte Youth. Ang sinasabi po, ang Pangulo ay may pinakamalaking confidential funds sa budget ng gobyerno. Ito po bang prosesong pinagdaanan ng impeachment against VP Sara ay ganito rin pong proseso ang maaring pagdaanan din if in case po na ma-file na sa House of Representatives yung impeachment against PBBM? Nasa kamay po iyan ng House of Representatives. At hindi po dapat natin ihambing ang naging sitwasyon ni Vice Presidente sa ating Pangulo. Unang-una po ay wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Pangalawa, nagtatrabaho ng maayos ang Pangulo. Nag-a-account ang Pangulo na naaayon sa batas. Ang tanong natin, nagkaroon ba ng notice of disallowance ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Meron na ba tayong balita na gumagawa ng mga questionable receipts ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Humingi rin ba ang Pangulo ng mga certificate mula sa AFP para pagtakpan ang nagastos na 15 million di umano patungkol sa Youth Summit na inamin naman ni Attorney Michael Powa na siyang ginawa nila para sa DepEd. 15 million pesos di umanong ginastos sa Youth Summit pero pinabulaanan ito ng AFP. At sinabing ang certificate ay hiningi lamang sa kanila ng isang tauhan ni VP Sara. At ito'y inamin nga po ni Attorney Michael Powa sa isang pag-iimbestiga sa House of Committee on Good Governance. So kung ano po ang mangyayari sa sinasabing impeachment, bahala na po ang House of Representatives patungkol po dyan. Wala pong kamay ang Pangulo kung ano mangyayari sa ganyan. But do you agree po, Yusek, na yung paggamit po ng mga aliases ay talagang normal po sa paggamit ng Confi and Intel funds? Meron po kasi tayong tinatawag na proper accounting. Maliwanag po yan sa Joint Memorandum 2015.01. Kahit sabihin po nila na ito'y aliases, dapat po ang mga tunay na mga dokumento ay alam po ng SDO, alam po ng gumamit, hindi po basta-basta pwedeng gumamit lang ng aliases. So dapat po ito ay naka-account properly at yung mga original na mga dokumento ay dapat po nasa vault ng nasabing ahensya. At kapag ka po natap lang ng COA at nagkaroon ng pagtatanong, pwede po nilang ilabas ang lahat ng mga dokumentong ito. Hindi pwedeng magmaang-maangan ng SDO na wala siyang alam. At sa katunayan po ay yung buong halos tao sa DepEd ay walang alam sa paggastos ng confidential funds ng DepEd. Maliban lamang po siguro kay sa Vice Presidente at kay Colonel Lachica. Speaking of impeachment, last question ko na lang po. Sabi po ni VP Sara ay kahit nandyan ang impeachment o wala,
ang investors' confidence daw po sa ating bayan ay bagsak at yung foreign direct investment sa ating bansa. Kaya wag daw siyang gawing rason kung bakit pangit po yung takbo ng ating ekonomiya. Yan po ang kanyang paniniwala. Kung yan po ang gusto niyang gawing naratibo, wala tayong magagawa. Pero magbase lamang po tayo sa mga dokumento at yung mga natatamasa po natin. Puro naman po siguro negatibo ang sasabihin ng Pangulo, ng Vice Presidente sa pamahalang ito. At nakita naman at pinatunayan niya na wala siyang balak tumulong sa Pangulo sa anumang issue patungkol sa bansa. Nakakalungkot po yun. Thank you po. Maraming salamat, Eden. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, hingi lang sana ng dagdag na detalye doon sa pagpupulong ni Pangulong Marcos at saka ni GPNP. As far as the President is concerned, satisfied po ba siya doon sa police visibility na ipinatutupad ng PNP? Sa ngayon po, napakabago pa po ng ating PNP chief at nakikita po naman natin ang kanyang mabilis na aksyon. Sa katunayan ay nagtanggal nga daw po siya ng 8 police chiefs dahil sa napakabagal at failure to implement ang 5-minute response policy. So ito'y magbibigay at gigising sa mga kapulisan natin na hindi dapat tutulog-tulog kapag pagpoproteksyon ang dapat ibigay sa taong bayan. Marami po na pag-usapan ang PNP chief at ang Pangulo. Ito po ay mga proyekto. Kaakibat nga po dito ay ang 5-minute response time strategy na dapat ipatupad. Nandiyan na rin po ang OPLAN na Balik Eskwela 2025-2026. Nandiyan din po ang anti-illegal drug campaign strategy, pati po ang training and educational program for for Department of Justice, DOJ prosecutors, and law enforcement agents. Nais din po ng Pangulo na makipag-collaborate ang PNP sa Commission on Human Rights para din po maproteksyonan ang human rights, no? Ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Thank you. Next question, Leth Narciso, DZRH. Good afternoon. Ma'am, ngayong araw po ay tumaas na naman ang presyo ng langis. Paano pinaghahanda ng pamahalaan ang posibleng pagsirit sa presyo ng mga bilihin, epekto nitong oil price hike na pinangangambahang magtagal pa po dahil nga dun sa tension sa Middle East? Opo, nakausap po natin si Ma'am Sharon Garin at sinabi nila minomonitor nila closely ang Middle East situation. At maaari pong magdulot ng issue kapag po talaga na isa itong Straits of Hormuz. Pero sa kasalukuyan po, ang kumpanya po, ang oil companies po ay required na magkaroon ng 30-day inventory of fuel. At kapag po tumaas ang presyo ng crude oil ng mahigit sa $80 per barrel, ang ayuda for fuel for public transport and fisher folk ay matitrigger po at kakailangan na rin po na maabisuhan ang DA and DOTR patungkol po sa ayudang ito. May direktiba na po ba si Presidente tungkol dito? I-monitor pong mabuti kung anong sitwasyon para po makapagbigay ng agaran ding solusyon at kahit paano po ay ayuda kung talaga pong sobrang tataas ang presyo ng crudo. Binanggit niyo po yung ayuda, bukod po dun sa fuel subsidy na binanggit niyo, may iba pa bang asang ayuda kung sakali? Kung sobra daw po talaga ang pagtaas at hindi maiwasan, makikipag-usap po ang DOE sa mga oil companies para po ma-maintain yung inventory levels po. At hanggat maaari ay ma-spread out ang oil price adjustments. Yan po ay siyempre voluntary po at nasa magandang pakikipag-usap po yan. Maraming salamat, Leth. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Yusek, according to DOL Secretary Bienvenido Laguesma, the government is eyeing to hire tupad workers as Kadiwa store personnel para sa expansion po ng 20 pesos rice program nationwide. Doon sinabi ni Laguesma na kailangan pa itong pag-usapan ng DA at ng DOLE. So ano po ang thoughts ng palasyo dito? Maganda po ang hikain ng Memorandum of Agreement na ito.
Kanina lamang po ay nakausap natin si Labor Secretary Laguesma at handa na po silang ipa-implement ito para po makapag-generate naman po ng employment sa mga tupad workers. At mangyayari lamang po nito ay ang mga detalye patungkol dito ay ayusin lamang dahil ang una po, ang minimum na araw po ay 30 days at ang maximum na araw po ay 90 days. Kaya po maganda po ito dahil makakapagbigay ng employment sa mga tupad members and at the same time, minimum wage po ang ibibigay sa kanila. Sa other issue naman, Yusek, kung magpapatuloy po itong kaguluhan sa Gulf region, particular ang tensyon sa Iran and Israel, nagbabadya po na maapektuhan din ang supply ng abono sa bansa. Lalo at 66% ng fertilizer imports ng bansa ay nitrogen-based at ang pangunahing supplier po dito ay ang Qatar. So ang epekto po nito, tataas ang presyo ng abono sa lokal na merkado. May inalatag na po bang contingency plan ang gobyerno ukol dito dahil maapektuhan din po ang ating mga magsasaka? Thank you. Nakausap po natin kanina lamang po si DA Secretary Laurel at sinabi po niya na ready naman po at kung mangyayari man po ito, maaari po tayong kumuha sa ibang parte ng mundo na malapit sa atin, katulad po ng Brunei. At nakikita rin naman po ng DA na hindi naman ito magdudulot ng pangmatagalan na problema, lalo na po kung di naman daw po isasara ang sea lanes. So, let's just pray for that. Thank you, Yusek. Salamat. Next question sa Medinilla Business Mirror. Good afternoon, ma'am. I-confirm lang po namin kung meron na po bang report sa Palace kung ilan yung may mga USECs na po bang nag-resign at saka kung meron po bang other changes sa cabinet. Sa USEC, wala pa po kaming, may nag-resign. Si Ma'am Ana Puod. Pero yung iba po na nawala na sa posisyon, 27 po yung expired term at ang iba naman po na-accept naman po yung courtesy resignation. Sa cabinet level po, ma'am. Wala pa po tayong update sa ngayon. Thank you po. Maraming salamat, Sam. Next question, Clay Pardilla, PTP4. Good morning po, Yusek. Yusek, sa vlog po ni PBBM, nabanggit niya yung false reporting. May we know which agencies or projects were reportedly marked as accomplished but were found to be otherwise? Gaano po ito ka-seryosong offense and have the concerned agencies completed po itong mga proyekto na ito ngayon? Tama yung tanong mo dahil nakausap natin ang Pangulo patungkol dyan. Okay, ang sabi ng Pangulo, may mga ahensya na nagbibigay ng report. Pero pag tinignan mo, hindi tama. So kung ito man ay hindi tama at intentionally done, hindi po magiging maganda ang lagay na nasabing opisyal. Hindi na po tayo magbabanggit kung ano man itong departamento o ahensya, pero kapag ka po hindi na-explain na mabuti kung bakit hindi tugma ang kanyang report sa katotohanan, ay maaari po siguro siyang pagbuksan ng pinto. Thank you. Next question, Kath Valiente, Manila Times. Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, regarding na lang sa ICC, may isa pong international law expert, si Sir Arnedo Valera. Ang sabi niya po yung request ng Duterte camp to be transferred to a third country while facing ICC is supported by established international rules. What's the Palace take on this po? Unang-una po, hindi po tayo makikialam kung ano man po ang estratehiya ni Atty. Kaufman at ni dating Pangulong Duterte. Tandaan po natin sa isang court battle, lagi naman po dalawa ang sides ito. Affirmative, negative, depende kung nasaan kang posisyon. At yun nga lamang po, sinasabi nila ay maaari po itong pagbigyan at ang iba naman po nagsasabing hindi dapat pagbigyan. Dahil nandun pa rin daw po yung issue na flight risk at nandiyan pa rin po yung maaaring pananakot na maidudulot ng mga Duterte. At kahit yung mga supporters, umaalma ang ibang mga witnesses at ibang mga pamilya ng biktima, di umano na nakakatanggap sila ng online harassment. At sabi nga natin, kung ano man ang magiging estratehiya nila Atty. Kaufman,
gawin po nila yan at wala pong magiging pakialam ang Pangulo, ang palasyo, ang gobyerno, patungkol po dyan. Ang abiso lamang po natin, sana huwag magsinungaling sa kanilang pleadings, huwag gamitin ang Pangulo sa propaganda nila, at huwag mamulitika using the President's name. Yun lang po. Thank you, Kath. Last question, Tuesday New, DCWB. Hello, ma'am. Follow-up lang po, ma'am, do sa resignation ni Susek Anapuod. Ito po ba ay bahagi ng courtesy resignation na hiningi ni Pangulong Marcos o nagkusa po siyang mag-resign? Irrevocable po ba yan? At ano po ang dahilan? Sa mga USEC po kasi wala naman pong direktiba na kami ay maghain ng courtesy resignation. Depende na naman po sa Pangulo kung ang mga USEC, ASEC at ibang mga direktor ay hindi tumatalima sa direktiba ng Pangulo. Yun po ay maaaring matanggal. At voluntary po kay Ms. Ana Puod ang kanyang pagre-resign, at kung ang kanyang dahilan ay kung ano man ang kanyang dahilan, personal na po sa kanya. Follow-up lang po, ma'am. So far, ma'am, sa mga USEC, ASEC, and directors ng PCO, ilan na po lahat yung mga nawala sa kanilang posisyon? Either tinanggap yung kanilang courtesy resignation o hindi na renew yung kanilang services? Sa aking pagkakaalam po, sa PCO po ay 17 ang natanggap ang courtesy resignations. Tinanggap ang courtesy Yes resignation? po. So we expect, ma'am, na may mga bagong maa-appoint na kapalit nila? Most probably. Hindi po natin sigurado yan. Kung sila'y kawalan at kailangan ng isang magaling na tauhan sa kanilang posisyon, definitely dapat to mapunan. Okay. May plano po ba ang PCO or si Secretary Jay na maglabas ng list kung sino po yung mga, kung ano mga posisyon, at least, yung mga nabakante? Isasangguni ko po sa kanya yan mamaya. Salamat. Okay, okay na po. Meron lang ako meron pa? Okay. Karagdagan lamang po. Kahapon po yung nagtanong patungkol po dun sa eskwelahan na nasunog, kung ano po ang naging aksyon ng DepEd sa direktiba po ng Pangulong Marcos. Ayon po kay Secretary Sani Angara, kahapon po ay nagpadala daw po sila ng mga silya at mga ventilador para po mapunan yung mga nawala at nasunog. At hindi po dyan nagtatapos, initial pa lamang po yun, at mayroon pa pong parating na aksyon at ayuda para po sa eskwelahan at sa mga estudyante na nasabing eskwelahan. At isa pa pong anunsyo o pagbabatid. Sana makarating po ito kay Senate President Chis Escudero. Okay? Dahil natanong siya muli, nung sinabi ko sa inyong kahapon na issue, na wala po akong binanggit na makikialam or open for a dialogue ang presidente when it comes to impeachment issues. Maliwanag ko pong sinabi na maaari lang po siyang makipagdialogo kung hindi na maganda ang sitwasyon patungkol sa mga issue sa bills, sa batas. But not with regard to the impeachment issues. Pero meron po kasi nagtanong sa kanya, at yun din po yung tinanong, kung ano ang kanyang opinion, dahil sinabi ng press officer na handa ang Pangulo makipagdialogo patungkol sa impeachment issues. Sana makarating po ito kay Senate President, kay Chis Escudero. Alam ko po na ang kanyang opinion ay tama, pero parang mali po kasi yung pagkakatanong sa kanya. So muli, ulitin ko po hindi po open ang Pangulo sa anumang dialogo patungkol sa impeachment trial or proceedings. Okay? Okay. Balik po tayo sa mga balita. Dahil sa sitwasyon ng Bulkang Kanlaon, ilang paaralan sa Negros Occidental at Negros Oriental ang ginamit bilang evacuation centers para masigurong ligtas ang ating mga kababayan. Sa kabuuan, 11 na paaralan ang naging evacuation centers, 5 sa Canlaon City, 4 sa La Castellana, at 2 sa La Carlota City. Hiniling ng Pangulo na tiyakin na handa at ligtas ang mga paaralan
upang makabalik ang mga estudyante sa pagbubukas ng klase. Bilang tugon, nagkaisa ang Office of Civil Defense, Department of Education, DSWD at mga lokal na pamahalaan para mabilis na mailipat ang mga evacuees sa tented shelters at mas angkop na pansamantalang tirahan. Kaagad din nating nilinis at inihanda ang mga paaralan para sa pagbabalik eskwela. Ngayon, unti-unti na nakakabalik ang mga bata sa kanilang mga silid-aralan. Patuloy ang pagtutok ng gobyerno sa kaligtasan ng mga bata at mga guro, habang minomonitor pa rin ang sitwasyon sa bulkan at handang magbigay ng suporta kung kinakailangan sa kabila ng mga hamon na ito. Nais nating masiguro na hindi mapuputol ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Bago tayo magtapos, 20 pesos na bigas, mabibili na ng mga minimum wage earners. Pinalawak na ng sakop ng 20 pesos or 20 bigas, meron na ang rice program alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible ang dekalidad na bigas sa taong bayan. Pinirmahan na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang Memorandum of Agreement na layong isama ang minimum wage earners sa nasabing programa. May higit 16,000 minimum wage earners na ang nakinabang sa nationwide rollout ng 20 pesos na bigas nitong June 13. Target din ng programa na bigyan ng alokasyon ang aabot sa 500,000 to 600,000 minimum wage earners sa katapusan ng taon. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing ngayong araw. Magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.